Magandang araw sa ating lahat. Ako nga pala si Mio Mamon, ang inyong host ngayong araw. Narito ako ngayon sa Santa Fe Nueva Vizcaya upang pag-usapan natin ang mga ancestral domains na hindi lang mahalaga sa ating mga katutubo, kundi sa pagprotekta rin ng ating kalikasan. Pero bago natin simulan ang usapan, kilalanin muna natin ang ating mga guest speakers ngayong araw. So, ang una nating guest speaker ay manager ng Tiblak Farmers Association Cooperative or TIBFAC. Please welcome po Sir Mario P. Tayaban. Welcome po, sir. Buti naman po. Okay, thank you, sir. So, ang next speaker naman po natin ay Project Manager ng Philippine Association for Intercultural Development, also known as PAFID. Let's welcome naman po Sir Pablo B. Paet Jr. Welcome, Sir Pablo. Magandang araw, Sir Mio. Thank you po, Sir Pablo. So, kumusta naman po kayo dalawa ngayong araw po? Okay naman po, sir. Okay. Kayo, Sir Pablo, kumusta Okay naman sir. po? Okay. Okay, so kung di po ako nagkakamali, tama po ba? Kayo pong dalawa ay CADT holders? Tama po ba? Tama po. Tama, sir. Okay, tas itama nyo na rin po ako kung mali. Ang CADT po ay Certificate of Ancestral Domain Title Holder. Title, Ti- sir. Title 1. Mag-end siya sa title. Just title lang. Yung holder, sila yung binigyan ng title. Okay. So, ayan, nandito po tayo ngayon, no? Kasi since hindi naman po familiar sa karamihan, ano ba ibig sabihin ng mga ancestral domain? So, ayan, ito po yung purpose ng ating usapan ngayon para pag-usapan yung halaga ng ating mga ancestral domain. So, simulan na natin ang usapan sa unang tanong. So, para sa inyo po ito, ano nga ba ang ancestral domains? Ang ancestral domain ay ito ay yung title ng mga na i-issue, ibibigay sa isang tribu, sa isang lugar na yun ang magpakilala na sa kanila yung area na yun. Yun ang pagkaalam ko. Para sa inyo po, Sir Pablo, ano ba ibig sabihin ng ancestral domains? Ang ancestral domain, sa intindi ko, at sa perspektiba ng IP, ito ay lupaing ninuno. So, meaning, ang lupaing ito ay nasa tribo na, buhat noong panahon ng kanilang mga kanununuan. So, merong tuloy-tuloy na pagtira ang mga katutubo doon at tuloy-tuloy na pag-manage sa lugar. So, yun yung aking pagkaalam sa ancestral domain. So yung ancestral domain po ay basically parang ancestral right nyo po dun sa lupa na yon para may access po kayo at para manirahan din po doon sa area na yun. Tama po ba? Tama po. Okay. So bakit naman po mahalaga ang ancestral domains para sa inyo? Sir Pablo, kayo po. Mahalaga yung ancestral domain sa akin bilang katutubo dahil ang katutubo kasi ang buhay niyan nakakabit sa lupa, nakakabit sa kalikasan. Kaya kung wala silang matatawag na tahanan o kanilang ancestral domain ay hindi mo masasabi na magtutuloy-tuloy yung kanilang kultura o paraan ng pamumuhay. Mahalaga ang ancestral domain sa aming tribo kasi parang yun ang nagbigay sa amin ng right na gawin lahat yung gusto namin sa aming mga lupain. Okay. So, given that po, since kayo, yung inyong mga katutubo or inyong mga tribo po talaga ang may right sa access dun sa lupa na yun, bakit kaya nagkakaroon ngayon ng mga problema regarding sa pag-claim ng ancestral domains? Sir Mario, para sa inyo po. Nagkakaroon lang ng problema dahil sa ang mga tao na nasa loob ng ancestral domain kung minsan kung nahahaluan ng ibang mga tribo, yung mga intermarriage, pagkatapos
siyempre magkaiba ang mga prinsipyo, may na-i-influensyahan kahit na card holder yung mga nandun, kung nai-influensyahan ng mga tagalabas na dahil sa personal interest, yun ang dahilan kung minsan may na bubuong mga problema. Sa usapin kasi ng pagkilala sa mga ancestral domain o lupaing ninuno, siyempre may proseso yan ang ating gobyerno na siyang isinasagawa ng opisina ng NCIP. So bilang isang tribo, kung ikaw ay a-apply ka na kilalanin na ang lupang iyong pinalalagyan ay isang ancestral domain na sa tribo ninyo, kailangan ito ng patunay at kailangan mo itong mapatunayan talaga na sa tribo ninyo ang lupa. Okay. So, mostly so far ang narinig ko po, parang madaming talagang mostly internal problems regarding sa pag-claim ng ancestral domain. Dahil sabi nga ni Sir Mario, meron minsan mga intermarriages na nagkakaroon or minsan di lang clear talaga. Do you think po, meron ba ring mga external influences? Like say for example, mga mining activities or illegal logging? Yun yung mga ibang factor na nagbibigay po ng problema nasa loob ng card holder. Yung mga iba, katulad yung na anong nangyayari sa aming Kati area, yung mga Kati holder mismo, ibinebenta yung lupain nila sa hindi Kati holder. Yun ang problema po. Okay, okay. May mga nakabili na doon, may naka-establish na ng mga business. So more on issue talaga sa pagbenta ng mga Pagbenta lupa sa inyo. Sa inyo, Sir Pablo, sa ancestral domain nyo po, ano yung nakikita yung mga problem? Aside dun sa internal problems na meron bang mga external din na problems? Ang nakikita ko sa ancestral domain, unti-unting pagkaubos ng natural na yaman ng lugar dahil sa maraming kadahilanan. Pero ang pangunahing nagtutulak dito ay yung mga gawain ng tao na pangkabuhayan. Kaya kung minsan mahirap kasi kung yung livelihood din ay nakadepende sa lupa. Kasi dumadami yung tao, hindi naman lumuluwang yung lugar. So yun ang nakikita kong talagang pinaka pangunahin sa problema doon sa amin. Saka may isa pa, sir, na Sige. ang problema sa amin, yung isa yung Kati holder ng ibang tribo at saka ancestral domain at ancestral may nag-overlap. Yung boundary ng bawat ancestral domain, yun ang kung minsan na medyo problema yun kasi parang nag-overlap yung area ng bawat Okay. So pwedeng sabihin kasi kung nagkakaroon ng sa isang tribo na parehong Kati holders, nagkakatalunan kung kanino yung ancestral domain na aangkin po if ever. yun minsan yung mga services kung minsan hindi mo alam kung dito ba sa Ambagyo o sa kabila. Okay. Sige. So, yung next question ko naman po, since relatively important rin sa inyo pareho yung ancestral domain in terms of living and pamumuhay, para sa inyo po, paano nakakaprotekta sa kalikasan ang mga ancestral domains? Maganda naman kung talagang yung mga elders na nasasabi sa mga bawat sa loob ng gagawin mismo talaga yung duties and functions nila na tingnan lahat yung mga dapat na
ah, gagawin na yung nasa napasaloob sa IPRALO na kapag may mga project man o anuman development ay dapat makialam yung mga elders. Ay talagang nakakatulong kasi titingnan nila yung kabutihan bago aproban yung anuman yung may establish or mako-construct sa lugar. Sa inyo, Sir Pablo? Ang mga ancestral domain sa ngayon, kung mapapansin natin, Sir Mio, halos doon mo na makikita yung karamihan sa mga kagubatang natitira pa sa ating bansa. So, ang ibig sabihin nun, merong pamamaraan ang mga IPs o mga katutubo sa pangangalaga sa kanilang lugar. Kaya ganun ang nangyari. Doon, meron pa sila as compared sa ibang lugar na talagang wala ka nang makita. Pero ang problema sa ngayon, parang ang nangyayari, nahihirapan na din yung IP dahil din sa, siyempre, maraming pressure pagdating sa utilization ng mga resources nila. Meron silang mga internal problems din sa management. At yung usapin din kung nakakasapat na ba yung kanilang mga pangkabuhayan para sa lumalaking pangangailangan, kasi as compared before, yung mga IPs hindi naman nagpaparal ng mga yan. So kung mayroon silang mga pagkain, kontento na sila. Pero sa ngayon, mga IPs na din ay nangangarap din namang makapagpaaral, makabili ng sasakyan, at iba pa na nakikita nila sa mga sinasabi nating mainstream communities. So yun ang nagbibigay ng pressure talaga sa environment, kasi kung walang ibang pinagkakakitaan ng mga IPs at nakadepende na lang sila sa yaman ng kanilang lugar, tiyak mauubos yan. So isa siguro ito sa mga bagay na kailangang tingnan, na hindi porket inaalagaan ng IPs ang kanilang lugar ay hindi na natin sila tutulungan. Kasi talaga malaki ang kanilang mga pangangailangan. Tama po kayo, Sir Pablo, no? Kasi I think sa pansin ko lang kasi madami na ring mga younger generation na IPs hindi na masyado in touch with their own cultural identity, na parang mas pipiliin na lang nila na magtrabaho na lang talaga sa metro kaysa tumulong sa kanilang tribo. So ayun, yun yung napansin so far sa mga nasabi niyo po. So hopefully maayos yan soon, and sana through communication ma-realize nga nila na parang it's not just about keeping the culture alive, it's about being proud na isa kang IP, and ito yung ginagawa mo. So with that, we'll cut to a short break and we'll be back after this commercial.
We're back po sa ating conversations na kung saan pinag-uusapan natin ang ancestral domains. So, hindi ko po yata natanong sa inyo, Sir Mario at Sir Pablo, pero pwede ko bang matanong kung anong tribo po kayo parte? Ayangan tribe po, sir. Ayangan type. Kayo po, sir? Ayangan tribe din, sir. Yung Ayangan tribe, sir, isa siyang subtribe ng Ifugao. Okay, okay. So, Baguio po, based lang ba ang mga Ifugao or meron ding Ifugao sa ibang area ng north? Actually, yung culture area ng Ifugao ay sa Ifugao province, pero dahil kasi sa political boundaries, yung ibang culture areas ay nasakop ng Nueva Vizcaya. So, iba kasi yung cultural boundary sa political boundary. So, ang sabi nga ng iba, bakit Ifugao naman kayo, may kanti kayo sa Vizcaya. Yun ang hindi nila naintindihan na yung cultural boundary ay umabot dito. So may iba't iba palang boundaries involved din sa pagdating sa IPs and ancestral domains. Sige. So, since na-mention nyo po na ayangan po kayo, Sir Pablo and Sir Mario, meron ba kayong ginagawang mga celebration or ritual na related sa kalikasan? Meron kung tag-ani, yung nagha-harvest yung nag-harvest, may ritual yun na ginagawa. May mga manok na kinakatay, dinadalangin bago mag-harvest, nanalangin muna sila na may mga manok na native na manok na kinakatay. Pagkatapos titignan yung bibiyakin, titignan yung yung bile, yung abdo. Kung maganda yung resulta ng abdo, ayun itutuloy na mag-harvest. Pero kung hindi maganda, pwedeng kukuha ulit ng manok at uulitin ipanalangin bago yun. Hanggang sa maganda, may kung kasi sila, may yun, basihan sila na kung maganda yung abdo ng isang manok. So, ano ba dapat yung, sabihin natin yung, ano ba dapat yung kulay dapat para maging maganda na abdo? Yung abdo ng manok dapat hindi siya malaki, hindi siya, kasi kung marami kasing mga abdo na kapag biniyak mo yung manok, nawawala yung abdo, o kaya malaki masyado, dapat makinis siya at maganda ang shape. Okay. So may ganun palang Sa size pala siya, so di lang, pero pati kulay din kino-consider, sir. Yung kulay. Dapat blue na blue. Hindi yung brownish. Kung brownish, hindi maganda. Okay. Interesting. So, sige. Speaking of cultures, Sir Pablo, para sa inyo, ano kaya ang pinaka-importanting kultura or value na environment related sa inyong tribo na Anyangan? Ang sa akin, ang pinakamahalagang value ng kultura namin pagdating sa pangangalaga o conservation ng kalikasan ay yung value na nire-recognize mo na hindi lang ikaw ang nandyan. Yung kasing mga ninuno namin, naniniwala na mayroong mga espiritu din na nakatira sa paligid na hindi nakikita at kaya nagre-ritual sila ay para to appease yung other spirits na nandyan. Halimbawa, kung magpuputol sila ng kahoy, kailangan nilang mag-alay. At ito ay minimisinterpret ng iba na sinasabing ang sinasamba ay yung
kahoy. Samantalang ang esensya nun talaga is to compensate. Halimbawa, kukunin mo yan eh. May nakatira dyan. Mag-aalay ka kasi may kukunin ka. So, yun yung nakikita ko na value sana na hindi mawala. At hindi dapat tingnan ng isang IP na yun ay masama. Kasi, if you take, you have to give. Yun yung value ng mga ninuno namin eh. Otherwise, baka sumamang loob sa'yo ng mga ibang mga spirits na nandyan, eh bad luck ang babalik sa'yo. So yun sana, yung meron silang konsepto ng ekolohiya, hindi lang nagtatapos sa mga nakikitang mga halaman at kundi pati na rin sa paniniwala na mayroong mga spirits na nakatira sa mga lugar-lugar dyan. Tama nga naman po kayo, sir, no, na parang lahat ng binibigay sa atin, binibigay talaga sa atin ng kalikasan. Samantalang tayo, di natin maibalik yung kung ano man binibigay sa atin ng kalikasan. Ang karamihan, pagbalik natin sa kalikasan, illegal na pagtotroso, magmina hanggang hindi na kaya ng lupa, imina, tsaka magtapon lang ng basura sa dagat. So, maganda nga po na let's take rin into our minds na parang baka baka mas nakakaalam pa ang mga katutubo natin sa pag-alaga ng kalikasan kaysa sa mga nakapag-aral sa syudad eh. Yun yung feel ko maganda na merong traditional talagang practices na ginagawa ang mga IPs. So, balik naman po tayo dun sa usapan ng ancestral domains nyo po. Given yung current problems po, meron bang solusyon na ginagawa ngayon sa mga ancestral domains nyo po? Sa amin, yung problema talaga doon sir, yung kumukunti na yung tubig. Pati yung mga katabing barangay na nakikinabang sa tubig na nagmumula doon sa amin ay nararamdaman na rin yung problema. Kung kaya't sa ngayon ay kasalukuyan na may nagkakaroon ng pag-uusap ang mga nakikinabang sa tubig, mga nangangailangan ng tubig, at mga ancestral domain holders kung paano ang gagawin para hindi magtuloy-tuloy yung ganong problema. So yun, dialogue sir, yung nangyayari sa ngayon. Okay. Sa inyo, Sir Mario, meron bang mga solusyon na ginagawa sa problema nyo ngayon sa ancestral domain? Meron yung tinatawag na muyong system. Yun ang gusto naming mapalakas, yung muyong system. Yung ibig sabihin ng muyong system, dapat every household or every group sa loob ng may sariling lugar na talagang tinatamnan talaga ng kahoy. Lalong-lalo na yung mga watershed, bawal magputol doon kung walang pahintulot ng mga elders. Doon po nagtatapos ang ating usapan tungkol sa ancestral domain. So maraming salamat po, Sir Mario and Sir Pablo. So before po tayo mag-end, gusto ko lang po makahingi sa inyong dalawa ng mga panawagan lang upang protektahan pa natin ang ating kalikasan. Sir Mario, ano pong panawagan niyo po? Natawagan ko po ang ating mga katribo, kababayan, na dapat panatilihin natin yung dating kaugalian ng ating mga ninuno na muyong system para hindi biglang mawawala ang mga kagubatan natin na pinagkukunan natin ng mga pangbahay, panggatong, o lalong-lalo na yung tubig natin na talagang yun ang importante sa buhay ng bawat tao.
Okay, thank you Sir Mario. Sir Pablo, ano naman po panawagan niyo po? Ang panawagan ko naman sir sa ating lahat, maging IP ka man o hindi, ang panawagan ko ay suportahan natin ang mga komunidad na nagsasagawa ng pangangalaga sa kalikasan kasi nasabi ko na nga kanina, sila ay nangangailangan talaga ng tulong. At kung sinuportahan natin sila, tiyak na magiging mas maganda ang kalalabasan at mas gaganda pa ang ating mga kapaligiran. So, yun lamang sir. Salamat po. So, ayun po Sir Pablo, Sir Mario, maraming salamat po sa inyong inspiring na panawagan para sa ating mga audience at maraming salamat din sa inyong kwento at madami din akong natutunan sa inyo sir about yung mga ancestral domains, yung mga ginagawa po sa loob ng ancestral domains as well as yung mga iba't iba ring solusyon na ginagawa nyo para ma-address yung mga problema sa inyong ancestral domains. Ayan. And thank you din sa ating audience for staying tuned in with us sa ating conversations. And I hope this conversation inspires you to take action to protect our common home. And once again, ako si Mio Mamon, ang inyong host. And this is a Conversations. Thank you and see you again.